Ginawang wallpaper ng gobernador ng kanyang cellphone ang larawang iyon ng mag-inang Brixton at Natty. Aminin niya man o hindi, habang tinititigan niya ang larawan ng mag-ina, hindi niya maikakila ang patuloy na sakit na kanyang nararamdaman. Invisible yon pero damang-dama ng kanyang buong katawan. Napakurap na si Gaston na naramdaman na ang pag-iinit ng bawat sulok ng kanyang mga mata. Puno ang kanyang puso ng panghihinayang sa mga oras na nasayang. Huminga siya ng malalim, pilit na kinakalma ang umaahong halo-halong emosyon na dapat hindi niya na nararamdaman dahil nangako na siyang babawi sa mag-ina. Gagawin niyan lahat upang makabawi lang sa kanila, lalo na sa kanilang anak na paniguradong naghahanap ng kalinga ng ama. Habang nakahiga ay hindi niya pa rin magawang tanggalin ang mga titig ng mga mata niya doon. Hindi pa si Gaston na kontento. Marahang hinaplos niyang screen kung saan nakatapat ang mukha ng kanyang mag-ina. Soon, magkakasama rin tayo sa loob ng iisang litrato. Muli siyang nagtipa ng message kay Natty na hindi na nito nagawa pang replyan dahil nakatulog na ito nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan ay excited na nagtungo sa mansyon ng mga Bentacourt ang gobernador. Ngunit hindi niya naabutan doon si Natty. Sabi ng ina nito ay maaga tong umalis upang pumunta ng kumpanya na kanyang balak na pagtrabahuhan. Kumirot ang puso doon ni Gaston dahil pakiramdam niya ay iniiwasan siya nitong makita. Si Brixton lang ang kanyang nakaharap na kagaya ng inaasahan ay ayaw pa rin na magpakarga sa kanya. Bakas ang takot sa mukha nito. Kada titignan siya na para bang may nagpinta ng masamang pagkatao niya sa mukha ng bata. Bagay na alam niyang hindi naman gagawin ni Natty una kung sino mang nakapalibot sa paligid ng bata. Ilang beses niya itong inuto, ngunit bigo pa rin si Gaston na makuha ang loob agad ng bata. Hindi niya maintindihan kung saang banda takot ang anak sa kanya. Wala naman siyang matandaan na masamang ipinakita noon sa bata. Ang hirap nitong kunin ng loob, lalo pat hindi pa naman to nagsasalita. Kabaliktaran to ng kadaldalan ni Nixa. Brixton, ang daddy yan. Explain ni Mrs. Bentacourt na nahihirapan na rin sa pagiging mailap ng bata sa ama. Bakit ka ba natatakot sa kanya? Hindi mo kailangan matakot ha? Apo, yan ang daddy, partner ng mami mo. Ganun na lang ang iling ni Brixton na nang lapitan ng gobernador ay malakas tong umatungal ng iyak. Hindi mapigilan ni Gaston na nababasag ang puso. Naisip na marahil na brainwash ni Natty ang anak upang hindi siya gustuhin. Yun ang kanyang naisip kahit na para sa kanya ay ang hirap paniwalaan na magagawa ngayon ni Natty. Pasensya na, Governor Barcelo. Hindi ko rin alam kung bakit ganitong anak niyong ito. Takot na takot sa'yo. Ayos lang po, Mrs. Bentacourt. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil hindi niya ako kinagisnan na sabi niya. Parang pinagsakluban ng langit at lupang piniling umalis na lang si Gaston. Nag-iwan ng habilin na babalik na lang kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Hindi niya na ipinilit na hawakan ng anak dahil nalilimahid ng mukha nito sa pawis. Luha at uhog kakaiyak upang huwag lang niya itong mahawakan. Hindi man tahasang sabihin ng gobernador, pero nasasaktan siya sa ikinikilos ng anak. Musmus pa ito kaya dapat na mabilis pa niyang mauuto. Ngunit hindi. Kung makapag-react ang batay daig pa nito ang minaltrato niya. Ganun pa man ay ngumiti pa siya sa ginang na halatang binabasa ng reaksyon ng kanyang mukha. Yung tipong nasasaktan pero tinatago niya yon. Sige, sasabihan ko na lang kay Natty na dumaan ka. Tumango lang si Gaston, isang sulyapan na malungkot ang ipinukol niya sa anak na nakatingin lang din sa kanya bago siya tuluyang tumalikod upang umalis na. Pagpasok ng sasakyan, hindi na napigilan ni Gaston ng maluha. Alam niyang wala siyang anumang kahinaan, ngunit pagdating sa anak hindi niya alam na makakaya niyang umiyak. Hindi pala totoo na may taong walang kahinaan. Meron din pala at yung iba ay bago palang nadidiskubre. Balik na tayo sa Baguio. Utos niya sa driver matapos ng ilang minutong pananatiling tahimik sa likuran. Ipinaalam ni Mrs. Bentacourt ang nangyari kay Natty. Pag-uwi niya ng mansyon, nakaramdam si Natty ng awa kay Gaston. Marahil kung naroon siya, iba ang naging reaksyon ni Brixton dahil paniguradong
makikinig ito sa sasabihin niya. Dangan lang at kinailangan niyang umalis. Sa pagmamadali niya, hindi niya pa nasabihan ang gobernador para naman hindi ito nagulat na wala siya doon. Sumilid na sa kanyang isipan na baka iniisip nitong iniiwasan niya. Siguro, kailangan mo ipakilala ng maayos ang ama niya kay Brixton. Dalasan mong pagkakwenta sa anak ninyo habang pinapakita mo sa kanyang larawan ni Gaston, Nati. Mungkahi pa ng ginang na hindi naman sinalungat ni Nati. Kung gagawin niya yon, mapapabilis ang pagiging close nilang mag-ama. Naku, kung makikita mo lang ang mukha niya kanina, na paulit-ulit tinatanggihan ni Brixton na samahan. Paniguradong maaawa ka sa kanya. Gustong-gusto niyang kunin at kargahin si Brixton. Pero itong anak mo, nire-reject niya talagang ama. Diyos mio. Don't worry, mommy. Kapag pumunta siya dito, ako nang bahala. Mabait na bata si Brixton. Hindi pa man gaanong nakakaintindi pero alam niyang mga sinasabi ko. Nakikinig naman siya sa akin. Sa'yo lang talaga hindi nakikinig. Kaya nga, ang ibig kong sabihin na bago kayo matulog, subukan mo ipakitang larawan ng kanyang ama at sabihin mo sa kanya na, daddy niya yun. Na kapag kinuha siya o akmang kakargahin, kailangan pagbigyan niya. Labag man sa kalooban ay pinakinggan ni Nati ang mungkahi ng kanyang ina. Sinubukan niyang gawin yon ng gabing yon bago sila matulog. Gamit ang iPad ay pinakita niya ang recent na larawan ni Gaston na hinanap pa ni Nati online upang gawin lang na sample sa anak na prenting nakahiga sa kanyang tabi habang umiinom ng gatas. Brixton, nakikita mo to? Ito ang daddy. Kapag nakita mo siya, kailangan mong mag-bless sa kanya. Kapag gusto ko niyang kargahin, pumayag ka. Ang sabi ng lola mo kanina, hindi mo raw siya pinagbigyan. Bad yun anak ha? Pamulat-mulat lang si Brixton habang hawak pa rin ang bote ng kanyang gatas na nakasalpak sa kanyang bibig. Nakatingin siya sa mukha ni Nati na animoy nakikinig pero ang totoo ay nagpapaantok lang siya sa boses ng ina. Kapag hindi mo sinunod ang payo ni mommy, magagalit ako sa'yo. Hindi mo pwedeng i-treat ng cold ang daddy, okay? Kung wala siya, hindi ka mabubuo dahil hindi naman kita kayang gawin na mag-isa ng ako lang. Dagdag pa ni Nati na bahagyang natawa sa kalokohan na kanyang sinabi. Kapag nakita mo ulit ang daddy, hindi ka naiiyak ha? Ilang araw ang lumipas at nagulantang ang mga Bentacord at Barcelo nang makarating ang balitang nakakonfine sa ospital ang anak ni Crisa at Nick. Si Nixa. Kinakailangan daw nitong umanong salina ng dugo kung kaya naman taranta ng pamilya sa paghahanap ng dugong kinakailangan ng bata. Nagkataon pa na ang blood type ng dugo ni Nixa ay kagaya ng blood type ng kanyang ama na mahalaga. Kinakailangan niya salina na kaagad namang nakahanap, maging si Mr. Conley na nasa ibang bansay na pauwi nang wala sa oras dahil sa balitang yon. Nais niyang manatili sa tabi ng anak ni Crisa kahit na hindi naman kinakailangan. Hindi rin naman nagtagal at sinabi ng mag-asawa na okay ng anak. Kinakailangan na lang nilang manatili doon ng ilang araw para sa pagbawi ng lakas na nawala ni Nixa. Araw-araw na bumibisita doon si Nati. After ng kanyang trabaho ay hindi pwedeng siya dumadaan doon upang kamustahin ng pamangkin. Parang naging everyday routine niya na ang bagay na ito. I'm okay now, Tita Nati. Sagot ng batang nakahiga pa rin sa kama. May dextro sa talatang matamlay pa rin. That's good news. Magpagaling ka, Nixa, at namimiss ka na ni Brixton na makalaro sa mansyon. Opo, Tita Nati. Napag-alaman ni Nati na nadapa daw umano si Nixa sa school, ngunit hindi nakitang may matalim na bagay doon. Nagalusan nito ang balat niya at hindi no napigilan ang paglabas ng kanyang dugo nang masugatan mismo ugat nitong maselan. Maraming nawalang dugo dahil hindi to kaagad napansin, kung kaya naman marami na nakalabas sa dugo na kailangan mapalitan agad-agad. Kitang-kitang sobrang stress sa mukha ni Nick at Crisa na hindi naman magawang usisain ni Nati. Wala naman pwedeng sisihin kahit pagalit na galit ang ama nitong si Nick na kulang na lang ay patanggalan ng license ang guro kahit na nag-explain na ito ng kanyang side. Hindi ma-imagine ni Nati ang gulong nilikha ng kapatid niya sa paaralang iyon. Napag-alaman niya pa na kung hindi lang ito kinalma ni Crisa, paniguradong nagawa na ng dating abogadong gustong hustisya niya sa anak. Hindi na rin ako magtatagal, Kuya Nick. Dumaan lang talaga ako para kamustahin si Nixa.
Paalam ni Nati sa kapatid na halatang ang lalim pa rin ng kanyang mga iniisip. Hindi na rin niya inusisa pa ang laman ng isip nito at baka hindi pa niya magawang makaalis doon. Tsak na hinihintay na ni Brixton ang pag-uwi ko. Babalik ako ulit bukas. Pasensya na kuya kung hindi ako makapagpresenta na magbantay sa kanya. Kahit na isang gabi lang. O sige Nati, mag-ingat ka. Huwag ka masyadong mabilis ang pagmamaneho pa uwi. Hindi na ginising ni Nati ang kanyang hipag na kasalukuyang natutulog sa sofa. Kakaidlip pa lang daw nito dahil ayaw nitong halos bitawan ng kanyang anak buong araw. Kahit na antok na siya. Hindi naman makapagpresenta si Nati na siya na ang magbabantay sa pamangkin dahil may anak din siyang naghihintay sa mansyon. Naisip niya na siguro mag-o-offer siya kapag wala na lang siyang pasok sa trabaho kinabukasan. Okay, salamat. Nixa is now fine. Hindi mo na kailangan pang ma-stress dyan. Pahapyaw niyang biro sa kapatid. Ilang araw na rin magmula nang magsimula siya magtrabaho at na-enjoy niya na rin ang pagpasok araw-araw ng office. Mula nang bumisita si Gaston sa anak sa mansyon, ay hindi na ulit sila nagkausap pa ni Nati. May mga unread message pa kasi siya na hindi napapansin ni Nati. Hindi naman na siya kinulit pa ni Gaston ng paulit-ulit dahil naging abala na rin ito sa kanyang negosyo at trabaho. Ngunit naglaan siya ng oras upang bumaba ng Baguio at bisitahin ang kanyang apo na kasalukuyang nasa ospital. Natigilan si Gaston sa paghakbang na makita niya kung sinong lumabas ng ospital. Si Nati, nakayuko ito kung kaya naman hindi pa siya nito nakikita ngayon doon. Madapa ka, hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Harang ni Gaston sa kanya, napapasok na sana sa loob. Gaano ba kalaki ng problema mo para lang matulala ka ng ganyan? Is everything okay with you, Nati? Napasinghap na si Nati na halatang nagulat sa biglang pagsulpot ni Gaston sa kanyang harapan. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib na animoy kumabog doon ang kanyang puso. Kung hindi kasi nito nahawakan ang magkabilang balikat ni Nati, ay paniguradong bumangga ito sa katawan niya dala ng malalim na iniisip pa nito. Napaangat ng mga mata ni Nati upang magsalubong lang ang malagkit na panitit ni Gaston sa kanyang mukha. Kitang-kita niyang palalaki ng eye bags ng gobernador na halatang pagod na pagod ito at puyat na puyat. Ano bang iniisip mo't mukhang ang lalim naman yata para mawala ka sa sarili mo? Ulit na tanong ni Gaston. Ipinilig lang ni Nati ang kanyang ulo upang sabihin na wala lang yon. Bibisita ka kay Nixa? Casual niyang tanong. Tumangon naman si Gaston nakatingin pa rin sa kanyang mukha na tila ba meron siyang hinahanap dito. Isasabay ko na sa business meeting ko dito. Okay, pasok ka na sa loob. Pauwi na rin ako. Akmang lalagpasan na siya ni Nati nang hawakan itong kanyang isang braso. Napilitan tuloy siyang lingunin ito. Bakit? Hintayin mo yung mga pinamili kong pasalubong para sa inyong dalawa ni Brixton. Ipapakuha ko lang sa sasakyan. Binalingan na ng gobernador ang isa sa kanyang mga tauhan upang iutos na kunin ang mga pinamili niya. Bakit binibigay mo na hindi ka malang mabibisita kay Brixton? Payak nang umiti lang si Gaston na may bahagyang pag-aalinlangan na hindi mahulaan ni Nati ang mga mata. Nasa plano ko naman na bumisita pero baka bukas o sa makalawa pa. Hindi na matamis ang fresh strawberries. Tumango lang si Nati at halos mahulog ang panga nang makitang dalawang malaking basket yon. Nilingon na niya si Gaston na bukod pa kasi doon ang ilang mga delicacies ng Baguio gaya ng homemade nilang strawberry jam. Pupurgahin mo ba si Brixton sa strawberry? Baka naman magtain na siya sa dami niyan. Medyo natatawa ng tanong ni Nati na muli pang nilingon ang gobernador. Hindi niya kasi inaasahan. Ang dami noon. Sa bagay, gustong-gusto niya ng mga ganyan. Sa susunod, ikaw na mismo mag-abot sa kanya para matandaan niya na galing yan sa'yo. Alam mo na kapag nasa edad niya, nangingilala ng bata, malay mo hindi ka na mahirapan pa na amuin siya. Utuin mo siya gamit ang pagkain. Ewan ko na lang kung hindi yun sumama sa'yo. Biglang nabuhayan ng loob si Gaston sa sinabi ni Nati. Napaayos na siya ng tayo. Talaga, ano pang mga prutas ang gusto niyang kainin? Excited niyang tanong na nagawa ng umiti ang mata. Para bang nakakita siya ng bagong pag-asa sa gitna ng dilim at humahagupit na unos. Sinimulan ni Nati na bigkasin yon. Binilang niya pa sa daliri niya sa kamay na mataman namang inilista ng gobernador sa kanyang notes. Upang hindi niya makalimutan
kung ano-anong gusto ng kanyang anak. Sa sunod kong bisita, sisiguraduhin ko may dala akong mga prutas na paborito niya para ibigay sa kanya. Anunsyo pa ni Gaston na parang muling nabuhayan ng loob sa sinabi niyo ni Nati sa kanya. 2 araw matapos na makalabas ng ospital ni Nixa ay nagpahanda sina Mr. and Mrs. Bentacourt ng family dinner sa mansyon. Sa galak na nakalabas na ang apo dahil napag-alaman din nila na nasa Manila pa ng mga sandaling yon si Gaston, ay personal tong inimbitahan ni Mr. Bentacourt na pumunta sa inihandang dinner ng pamilya. Pumunta naman si Gaston doon. Kung tutuusin, nasa plano na talaga niyang pumunta sa mansyon para makita ang kanyang anak. Maaga pa siya nang dumating. Ganun na lang ang gulat ng mag-asawang Bentacourt na may dala ang gobernador ng iba't ibang mga prutas na paborito ng kanilang apong si Brixton. Makahulugan na nagkatinginan ng mag-asawa, ngunit hindi naman sila doon nagkomento na pinaharap lang ang kanilang apong si Brixton na padilat-dilat na naman ang mga matang nakatingin sa ama. Hawak nito ang favorite toy car na ibinigay din ng gobernador sa kanya. Napangiti na doon si Gaston, ibig sabihin ay pinapahalagahan ng anak ang mga bigay niya. Bless sa Daddy Brixton, utos ni Mr. Bentacourt sa apo na hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Brixton, bantulot na lumapit si Brixton kay Gaston at kinuha ang kanyang isang kamay upang magmano dito. Bago makaalis si Brixton, ay inabot niya ang hiniwalay niyang pack ng ubas. Tinignan niyo ni Brixton na biglang naudlot ang mga paasak mga pag-alis sa harapan ng kanyang ama. Mula sa pack ng grapes ay bumalik ang mga mata ni Brixton sa mukha ng gobernador. Nanatiling nakatingin din sa reaksyon ng anak. Maya-may ngumiti si Brixton sa kanya. Open? Mahinang sambit nitong tinuro ang pack ng grapes sa kanya. Napaawang ng bibig ni Gaston nang sa unang pagkakataon ay marinig niya ang boses ni Brixton. Nagsasalita na ito ngunit mga simpleng salita lang yon. Hindi to kagaya ni Nixa na matatas nang magsalita sa ganong edad. Open? Gusto mong buksan na natin? Marahang tinango ni Brixton ang kanyang ulo na nakatingin pa rin sa pack ng ubas. Okay, buksan natin Brixton. Naisip ni Gaston na tama nga doon si Nati. Nang akmang bubuksan na niya ang plastic ng grapes ay kusang kumarga na sa kandungan niya si Brixton upang hintayin ang kanyang ginagawa. Natigilan na si Gaston. Kulang na lang ay bumahana ang luha ng gobernador nang sa unang pagkakataon ay magawa niyang makarga si Brixton. Yun lang palang makakapagpauto sa bata. Kung nalaman niya yun kaagad, sana noon pa niya nagawa itong mayakap. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Pahapyaw na sambit ni Nati nang malingunan niya ito na nasa kanilang likuran na halatang kakarating lang ng mansyon dahil nakabihis pa ito ng pang-opisina. Tumayo ng mag-asawang Bentacourt upang iwan sila doon at bigyan ng privacy. Nilapag lang ni Nati ang kanyang bag sa sofa at dire-diretso itong nagtungo ng kusina. Hindi na siya sinundan ng tingin ni Gaston na muling nauko pa ang atensyon sa anak na nakakarga pa rin sa kanyang kandungan. Prenti na itong naghihintay dito. Kailangan na muna nating hugasan ito bago mo kainin. Kaya nga may dala na akong munting planggana. Agaw ni Nati ang litanya ni Gaston na nakabalik na sa sala. Nang tignan ito ng gobernador ay nakita niyang may dala itong maliit na palanggana na may lamang tubig upang hugasan ang ubas na kakainin ng kanilang anak. Wala pa doon sina Krisa at Nick. Ayon sa huling tawag, ay patungo pa lang sila doon kung kaya naman solo pa ni Gaston ang atensyon ni Brixton at ni Nati. Lingid sa kanilang kaalaman ay mataman silang pinagmamasdan ng mag-asawang Bentacourt sa may pintuan ng kusina na hindi tuluyang umalis upang tingnan ang kanilang ginagawa kasamang anak na mabait sa ama sa unang pagkakataon. Sa tingin ko, magkakasundo ng mag-ama. Si Mr. Bentacourt na medyo masaya ang tono ng boses. Sa tingin ko rin, ang layo nila noon eh. Kulang na lang umiyak si Governor Barcelo. Tingnan mo naman ngayon. Nasa sala pa rin sila Nati. Pasalampak na nakaupo na sa carpet si Gaston habang nakakandong pa rin si Brixton sa kanya. Hinihintay na ibigay ang prutas na kanyang kakainin na tanggalin sa plastic nito. Nakaupo si Nati sa sofa habang hawak ang planggana ng tubig. Nakaumang yun kay Gaston na nakagawa ng buksan ng plastic ng ubas. Brixton, kailangan hugasan na muna ni Mommy ang prutas, okay? Saway ni Nati ng akmang dadamputin na yon na halatang takam na sa tulo ng kanyang laway. Laking pasalamat ni Nati na nagawa niyang imulat ang bata sa pagkain ng mga gulay
at prutas at hindi kagaya ng ibang matatamis agad gaya ng chocolate. Nakatulong ang ginawa niyang pagtitipid noon upang maswito ang simula ng healthy lifestyle ng kanyang anak. Be patient, saglit lang. Nang ganap ng mailagay ng lahat ni Gaston ng mga prutas sa palangganay kaagad na tumayo si Nati upang dalhin yon sa kusina at hugasan. Habol ang tingin ni Brixton sa ina na bakas ng pagkainip sa kanyang mga mata. Kinuhang pagkakataon yun ni Gaston upang malumanay na kausapin ng bata upang kunin ang atensyon nito. Baka sakaling umubra na yon. Hindi masama kung susubukan niya. Hindi masama kung kukunin ng pagkakataong iyon. Brixton, gusto mo bang sundan natin ang mommy? Marahang tumango ang bata na kaagad nang yumakap sa leeg ni Gaston. Sa sobrang gulat ng gobernador ay muntik na namang pumatak ang kanyang mga luha kung hindi lang mabilis siyang napakurap upang pigilan ang pagbabadya noon. Puno ng pananabik na niyakap na ng dalawang braso niya ang maliit na katawan ng anak at tumayo na. Malalaki ang mga hakbang na nagtungo na sila ng kusina. Hindi malimutan ni Gaston ang init ng katawan ng anak ngayon nakadikit na ito sa kanyang balat. Hindi siya makapaniwalang nagagawa niya na itong kargahin ngayon. Oh, bakit sumunod pa kayo dito? Palabas na rin naman ako. Tanong ni Nati na halos mapaigtad sa paglapit ng mag-ama habang tinutuyo na lang niya ang basang kamay sa basahan. Malapad pang ngumiti si Nati sa mag-ama. Talaga namang hindi makapaghintay. Sabi ko naman na saglit lang. Ikaw, tinuturuan ko nga maging mahabang pasensya ni Brixton. Tinuturuan mo naman siyang maging spoiled na para bang lahat ng gustuhin ay makukuha niya. Ako sani Nati kay Gaston na napangisi lang sa kanya. Proud na siya naman ang mga spoiled ngayon sa anak. Sabi ko saglit lang kaya dapat sa sala niya na lang ako hinintay. Naku, hindi pwedeng ganyan sa susunod governor. Hindi na nakasagot si Gaston nang isahod na ni Brixton ang dalawang kamay para hingin sa ina ang prutas. Natawa na lang ng mahina si Nati na sinubuan na ng isang piraso sa bibig ang anak at nilagyan ng kamay nito. Napapalakpak pa si Brixton na kumakawag-kawag ang dalawang binti nang malasahan ng tamis ng kinakaing ubas. Tara na doon sa sala. Pag-aayanin natin nang magkatitigan sila ni Gaston ng ilang segundo bago mapangiti. Aminin man o hindi ng dalawa, parehong sayang nararamdaman nila habang nakatingin sila sa reaksyon ni Brixton. Pagdating sa sala ay nilapag na ni Nati ang pinggan ng ubas sa center table. Ibinaba naman ni Gaston si Brixton na kaagad ng excited na tinungo ang plato upang lantakan ng nakalagay doong mga ubas. Tama ka nga Nati, favorite niya. Bulalas ni Gaston na hindi maalis ang tingin sa ginagawa ni Brixton.